Magandang araw ka Grace Farming. Kamusta po kayo? Ayan, nasa video po natin ay yung mga pen natin na hindi naman talagang kulungan ng manok ano. Ito po ay nakuha ko lang sa scrapyard na yung mga binibenta sa scrapyard. Napakamura. Kaya ganyan, ano po yung purpose, kaya yan po ay binili ko. Unang-una po, mga sisiw pa naman sila. At ang gagawin po natin dyan, may purpose po yung mga butas-butas na po na yan. At i-obserbahan po natin at i-integrate po natin yung pen na yan, yung sistema na yan, kapag ka-successful po tayo doon sa mga malalaking manok naman. Kaya inumpisahan po natin sa mga sisiw. Ano po ba ang kagandahan nitong mga konting diskarte na ginawa po natin, ano? Kung sa nakikita niyo po, sabi ko nga po sa inyo, second hand ko lang nabili yan, mga doon sa scrapyard, ano? Kaya marami po sila niyan. Magkataon na sinuwerte lang din naman ako at available po sa kanila yung mga ganyan. Hindi na tayo para gumawa pa ng gumastos din pa sa paggawa ng mga brooder pen, no? Ang mahalaga po dito ay bakit po, ano yung purpose po niya, bakit ko po ginawa yung ganyan. Ang makikita po natin, yung mga sisiw na po na yan, hindi na po agad-agad madudumihan yung mga sisiw pag-iipot, dahil nga naman may butas po yan sa ilalim, ano po? At hindi nakakapag-cause ng sakit din, ano, dahil bumabagsak na kaagad sila sa ilalim. At pagbabagsakan po sa ilalim ay ang mga black soldier fly larvae na masisipag na kumain 24/7, 24 hours kumakain po yan. Kaya ayan, sa nakikita po natin, lahat ng babagsak ng ipot ng sisiw ay mismong may kakain po kagad. Yan yung mga black soldier fly larvae, mga ka-Grace Farming, ano? Kaya nga naman hindi kagad magkakaproduce ng mabahong amoy dahil nga naman po yung pen po natin ay babagsak agad yung ipot. At hindi ka nakagad para maglinis agad ng kulungan, ano po? At doon sa pen natin, dahil may pinapakain yung mga sisiw ng ipot nila at gustong-gusto naman kainin netong mga black soldier fly. Pagkatapos pong kumain po niyan, ibibigay naman po natin yung black soldier fly larvae doon sa mga sisiw para may feed sila. Kaya ayun po ka-Grace Farming, ano? Maganda po yung ganyang pamamaraan, ano? Kaya sulit na sulit po. Mga recycle lang po ang ginamit ko po dyan. Yung mga tinapon na po, yung mga itatapon na pwede naman pong gamitin as kulungan nila. At kaya nabubuhay naman po sila. Kahit po yung mga black soldier fly na kanilang kinakain ay ayan naman po, no? Nabubuhay naman po sila. Yan po yung may inahin na kasama na kanilang nanay na tinuturuan kumain yung mga sisiw ng black soldier fly. Naglakihan na po sila, mga ka-Grace Farming. Ayan na po sila. Wala na po akong in-inject, wala na po akong mga vitamins na binibili, ano po. At yes, kapag ka naubos yung black soldier fly ko, yun, saka na lang ako bumibili ng commercial feeds at mga gulay-gulay, ano po. Kaya ayan, ang galing po, no? Ang galing po ng ganitong diskarte. Pag-ipot po nila, may mag-aantay po kagad ng kakain ng ipot nila, ano? At the same time, pagdating po ng ilang araw, mag-produce naman itong mga black soldier fly larvae ng inyong fertilizer para sa mga paninin ninyong mga halaman. Ka-Grace Farming, iikot lang talaga sa organic way ng Grace ang ating pag-aalaga ng manok. At mapupunta pa po tayo sa pagtatanim, ano po? Kaya napakaganda po.
napakaganda po pag kayo po ay nabaling po sa Grace Farming. Kaya ayun, pa-like lang po, pa-subscribe lang po, pa-share nyo po ito sa mga ganitong simple at pakipakinabang na pamamaraan para po sa ating mga manukan. God bless po, ka Grace Farming.